Ako si Scarlett, 22, tindera sa maliit na sari-sari store sa may kanto ng barangay namin. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Inaabot ko ang mga kahon ng soft drinks, inaayos ang mga delata sa estante at tinitingnan kung may kulang pa sa paninda namin. Ganito na ang ikot ng buhay ko. Simple, paulit-ulit pero mahalaga. Hindi naman kalakihan ang kita pero sapat na para makapagbigay ng baon sa kapatid ko at makabili ng gamot ni mama. Ako ang bumubuhay sa amin at dala ko sa balikat ko ang bigat ng pangarap na sana balang araw makaahon kami. Sa pamilihan ako natutong ngumiti kahit pagod, maging magalang kahit may mga customer na masungit, at magpakatatag kahit minsan nakakapagod maging mahirap. Pero sa lahat ng ginagawa ko araw-araw, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangarap ko, makapasok sa isang disenteng trabaho sa opisina. Ilang beses na akong nag-apply pero laging kinukulang sa experience. Hindi ko alam paano ako makakakuha ng experience kung walang gustong magbigay ng pagkakataon sa akin. Pero hindi ako susuko. Alam ko may lugar para sa akin sa mundong iyon. Kasabay ng lahat ng iyan, araw-araw ko ring nakikita ang isang estrangherong lalaki sa may gilid ng tindahan. Unang araw ko siyang nakita. Nakaupo lang siya sa ilalim ng poste. Yakap ang sarili na parang nilalamig. Gwapong moreno, makapal ang kilay, matangos ang ilong, pero halatang madungis at gutom. Para siyang taong hindi talaga lumaki sa lansangan. Parang may kung anong hiwaga kung bakit siya naroon. Hindi siya humihingi ng pera. Hindi siya palalapit sa kahit kanino. Tahimik lang siyang nakayuko. O minsan, nakatingin sa kalsada. Hindi gumagalaw. Noong unang araw na nagkatanginan kami, hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako na parang nahihiya at agad ding umiwas ng tingin. Narinig ko na sabi ng ilang tambay, baka raw may masamang ginawa kaya itinakwil. Pero hindi ko siya makita sa ganoong paraan. Ang nakikita ko ay isang taong pagod, gutom, at parang may mabigat na dinadala. Isang gabi, habang inaayos ko ang paninda bago isara ang tindahan, nakita ko siya ulit. Nakatayo ako sa tapat niya at nagtanong, "Gutom ka na ba?" Hindi ko alam kung bakit ko yun natanong, pero parang naramdaman ko lang na kailangan niya iyon. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at tumango, pero halatang nahihiya. Iniabot ko ang tinapay na hindi na ibenta at boteng tubig. Nagpasalamat siya sa mahinang boses, halos pabulong. Doon ko narinig ang una niyang salita, pero hindi ko pa alam ang pangalan niya. Simula noon, paminsan-minsan, binibigyan ko siya ng pagkain. Hindi naman madalas dahil kapos din kami. Pero kapag may sobra, binibigay ko sa kanya. Hindi siya mapilit. Kung minsan nga, tinatanggihan pa niya dahil ayaw daw niyang makabawas sa paninda ko. Doon ko napansin na iba siya sa mga karaniwang palaboy. Tahimik lang siya, may galang, at may kung aming lungkot sa mata niya na hindi ko maipaliwanag. Habang tumatagal, parang nasanay ako na nandoon siya. Parang bahagi na rin siya ng araw ko. Hindi ko man aminin, pinag-aalala ko rin siya lalo kapag lumalakas ang ulan o kapag may mga lasing sa tapat. Napapaisip ako kung saan siya natutulog, kung kumakain ba siya o kung may pamilya siyang naghahanap sa kanya. Bago magsara isang hapon, may 3 lasing na bumungad sa kanto. Narinig ko ang boses ng isa. "Hoy, pulubi, ano ginagawa mo dyan? Nagnanakaw ka ng tingin? Kanina ka pa dyan ah." Paglingon ko, nakita kong nakatayo ang lalaki. Nakataas ang 2 kamay niya na parang nagpapatunay na wala siyang ginagawa. Pero kahit ganoon, sinimulan siyang tulakan ng isa sa mga lasing. Nakita ko sa mukha niya ang takot, pero hindi siya lumalaban. Noong tinadyakan siya sa tagiliran, doon na hindi ko napigilan sarili ko. Lumapit ako ng walang pag-aalinlangan. Hinawi ang isa sa mga lasing at sumigaw, "Tigilan niyo siya, wala siyang ginagawang masama." Hindi sila tumigil pero umatras sila nang nakita nilang may mga kapitbahay na nagsisilabasan na. Bumagsak siya sa lapag, hawak ang tagiliran,
hingal na hingal. Lumuhod ako sa tabi niya, inalalayan siya at tinanong kung okay lang siya. Tumango siya pero halata kong nahihilo siya. Naupo kami sa gilid ng tindahan. Kita ko ang dugo sa sugat niya. Nang tanungin ko kung anong pangalan niya, parang nagdalawang isip pa siya bago sumagot. Rico. Parang may bigat sa pangalan na iyon. Parang may tinatago. Hindi ko man alam kung ano, pero hindi ko pa inalam. Ang mahalaga noong gabing iyon ay buhay siya at ligtas. Habang pinupunasan ko ang dugo sa gilid ng braso niya, hindi ko maiwasang maisip kung bakit wala siyang sinumang pwedeng tawagin, bakit wala siyang uuwian, at bakit parang nasanay siya sa sakit kesa sa tulong. Hindi ko alam kung bakit, pero doon nagsimula ang isang koneksyong hindi ko inasahan. Hindi pa man nagsisimula ang kwento, ramdam ko nang may dadalhin siyang pagbabago sa buhay ko. At ako, si Scarlett, na isang simpleng tindera, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod pang mangyayari. Pero isa lang ang sigurado ko noon, hindi ko hahayaang mapahamak ang taong iyon, kahit hindi ko pa alam kung sino talaga siya. Kinabukasan, habang maaga pa at sarado pa ang tindahan, napatingin ako sa kanto kung saan ko madalas nakikita si Rico. Kahit hindi ko gustong umaasa pa rin akong naroon siya. Hindi ko alam kung bakit ako nabahala ng gabing iyon pagkatapos ko siyang tulungan. Parang may bahagi sa isip ko na nagsasabing baka hindi ko na siya makita. Pero nang silipin ko ang gilid ng poste, naroon siya, nakaupo, nakasandal at tila mas payapa kaysa kahapon. Nang magtama ang mga mata namin, para bang may bahagyang ngiti sa labi niya, mahina pero totoo. Pagbukas ko ng tindahan, ilang minuto pa lang ang lumilipas nang lumapit siya. Hindi siya masyadong makadiretso dahil sa sakit sa tagiliran, kaya agad ko siyang inalalayan paakyat sa bangkito sa harapan. Tahimik kaming dalawa. Hindi ko alam kung siya mismo ang nahihiya o ako ang kinakabahan. Pero sa simpleng pag-upo niya ron, pakiramdam ko parang sinabi na rin niyang nagpapasalamat siya. Kamusta pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya habang iniabot ang baso ng maligamgam na tubig. Tinanggap niya iyon na dahan-dahan. Mas okay na, sagot niya. Mahina pero malinaw. Pasensya na kagabi, ayokong mag-iabala sa'yo. Napabuntong hininga ako. Hindi ka abala. Wala kang ginawang masama, sila ang mali. Tumingin siya sa akin, parang nagugulat na may taong handang sabihin iyon para sa kanya. Marami na siguro siyang karanasang kabaligtaran noon. Hindi ko man alam ang past niya, malinaw ang isang bagay. Hindi basta pulubi ang isang tulad niya. Nasa kilos niya ang tamang asal, at may lalim ang bawat tingin niya na parang hindi sanay sa mundong marumi at manggulo. Habang hinahaplos ko ng betadine ang sugat niya sa braso, napansin kong nanginginig ang kamay niya. Masakit ba? Tanong ko agad. Hindi, sagot niya, pero halata namang nagsisinungaling. Habang nagpapahinga siya, tinanong ko ng dahan-dahan, wala ka bang bahay o pamilya? O kahit sinong pwedeng puntahan? Sandaling tumahimik si Rico bago umiwas ng tingin. Wala, sabi niya. Hindi na. May lungkot sa boses niyang nakakabagabag. Parang napigtal sa loob ko ang isang manipis na tali ng awa. At ayokong pilitin siyang magkwento kung hindi pa siya handa. Simula noon, naging routine na naming makita ang isa't isa. Habang nagbabantay ako, naroon siya sa gilid. Minsan nagtatago sa lilim kapag masyadong mainit. Kapag may sobra akong ulam mula sa bahay, iniabot ko sa kanya. Kapag may plastic ng tinapay na hindi na ibenta, ibinibigay ko rin. At kahit ganoon, hindi ko narinig ni minsan na humiling siya ng kahit ano. Lagi niyang sinasabi na sobra-sobra na ang binibigay ko. Pero sa tuwing nakikita ko ang payat niyang katawan at maruruming kamay, alam kong hindi pa iyon sapat. Sa mga sumunod na linggo, dumami ang oras ng pag-uusap namin. Umuupo siya sa tabi ko paggabing maluwag ang tindahan. Mahinahon siyang magsalita, parang laging nag-iingat na hindi ako mabigla o masaktan sa bawat salitang binibitawan niya. Pero hindi ko mapigilang mapansin na sa tuwing tinatanong ko siya tungkol sa nakaraan niya, hindi niya masagot. Ang lagi lang niyang sagot ay mahabang kwento o kaya hindi mo gugustuhin marinig. Pero kahit ganon,
Ramdam kong unti-unti siyang nagiging komportable. Minsan nakikita ko siyang nakangiti sa mga kwentong corny ko tungkol sa customers namin. Minsan nagkukwento rin siya, pero mababaw lang, mga obserbasyon, mga bagay na napapansin niya sa paligid. Wala pa ring clue kung sino talaga siya. Isang gabi, naabutan ko siyang nanginginig sa lamig. Malakas ang ambon at basa ang suot niyang damit. Nang makita ko siyang ganon, para bang sumikip ang dibdib ko. Hinila ko siya papasok sa may bubong ng tindahan para hindi mabasa. "Ano ba yan, Rico?" sabi ko, habang mabilis na binubuksan ang lumang tuwalya. "Mamamatay ka sa ginaw kung ganito ka palagi." Hindi siya tumutol nang ibalot ko ang tuwalya sa balikat niya. Tumingin lang siya sa akin, parang may kung anong sinisikil na emosyon sa mga mata niya. Noong gabing iyon, nakita ko sa kanya ang isang taong hindi pulubi, hindi palaboy, kundi isang lalaking may mabigat na pinatatakpan, isang lalaking hindi sanay na may nag-aalala sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sinimulan kong ikwento sa kanya ang pangarap ko. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng tao, sa kanya ko nasabi. Siguro dahil wala siyang judgment, o siguro dahil tahimik siyang nakikinig. Gusto kong makapasok sa De Los Reyes Holdings, sabi ko sa kanya, habang tinititigan ang plastic ng mga candy sa harapan ko. Kahit sa clerical lang o data encoding, basta makapasok lang. Gusto kong bigyan ng mas magandang buhay si Mama at si Unyi. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Rico. Nang tingnan ko siya, nakatitig siya sa akin na parang mas mabigat pa ang pangarap ko sa puso niya kesa sa puso ko. "Kaya mo yan," sabi niya. "Matalino ka, masipag, mabait. Dapat lang may makakita niyan." Napangiti ako, pero hindi ko rin maiwasang mapaisip. Nakakagulat na marinig iyon mula sa isang taong halos hindi ko kilala. Pero hindi ko na rin pansin kung bakit ramdam kong totoo ang lahat ng sinabi niya. At doon, sa gitna ng simpleng pagbabantay ko sa tindahan, may naramdaman akong hindi ko inasahang maramdaman. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipaliwanag sa sarili ko o itanggi. Pero sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang init na nanunulon sa dibdib ko tuwing nakikita ko siya. Isang pakiramdam na nakakatakot dahil hindi ko alam kung saan ito patungo. Isa siyang lalaking may tinatagong misteryo. At ako, isang simpleng tindera lang. Hindi ko alam na ang mga gabing iyon, ang mga tahimik naming pag-uusap, at ang unti-unti naming paglapit sa isa't isa ay magdadala sa akin sa pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. Dahil ang lalaking akala ko ay isang pulubi, ay isang taong hindi ko kailanmang inakalang magiging bahagi ng mundong pinapangarap ko. Pero hindi pa iyon ang panahon para malaman ko. Sa ngayon, ang mahalaga lang ay naroon siya. At ako, masyado nang nasanay sa presensya niya upang hindi mabahala sa maaaring kahinatnan. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Mainit ang hangin, pero may bigat na para bang may paparating na hindi maganda. Katatapos ko lang bagsara ng indahan at nagliligpit pa ako ng mga bote nang mapansin kong wala sa usual na pwesto si Rico. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan, pero parang may kumurot sa dibdib ko. Sanay na akong makita siyang nakaupo sa ilalim ng poste, minsan tulala, minsan nakatingin lang sa kalsada. Pero ngayong wala siya, hindi ko alam kung bakit hindi mapakali ang isip ko. Habang kinukuha ko ang kahon ng soft drinks, doon ko narinig ang malalakas na sigawan mula sa kabilang sulok ng kanto. Una, akala ko mga tambay lang na nagkakakatuwaan. Pero nang may marinig akong tunog ng bagay na tumama sa pader at kasunod noon ay daing ng isang lalaki, mabilis akong napalingon. Nakita ko ang tatlong lasing na nakita ko na minsang nanggulpi ng kung sino at sa gitna nila ay si Rico. Halos yakap-yakap niya ang sarili niya habang sinusubukan umiwas sa mga hampas at tadyak na ibinabato sa kanya. "Hoy, akala ko ba sinabihan ka na namin na lumayo dito? Nagnanakaw ka siguro kaya ka palagi dyan. Ayan o, nakasilip na naman. Baka may balak gawin na namang kalokohan."
Hindi ako nag-isip, hindi ko pinafiramdaman. Parang otomatiko na lang na tumakbo ako papunta sa kanila. Sa dami ng beses kong nakitang walang ginagawa si Rico kundi manatili sa isang sulok, hindi ko matanggap na ganito na naman siya tratuhin. Gabi na, konti na lang ang dumadaan at halos walang tao sa lugar para pumigil. Tumigil kayo, sigaw ko habang hinahawi ang isa sa mga lasing. Ano bang problema ninyo? Hindi siya masama. Napatingin sila sa akin. Nagulat na may nakikialam. Scarlett, ba't mo pinagtatanggol to? Kahit ano pa yan. Pulubi pa rin yan. Hindi siya nagnanakaw, sabi ko, halos nanginginig sa galit. Kayo ang nanggugulo. Isa sa kanila ang tumawa, pero hindi yun masaya. Parang nakakaasar na tawa. Ayun oh, may kakampi pala si Pulubi. Baka naman boyfriend mo? Hahaha, sa saglit na iyon, parang gusto kong sabunutan yung lalaki. Pero mas kailangan kong ayusin ang sitwasyon. Baka lalo lang lumala. Bago sila makapagsalita ulit, lumapit pa ako sa kanila at pinagtakpan si Rico ng katawan ko. Kung gusto niya siyang saktan, ako muna daanan niyo. Natahimik sila saglit, isa-isa akong tiningnan. Siguro nahiya sila dahil lumalabas na mga kapitbahay. May ilan nang nagbubukas ng ilaw, may tumatawag ng barangay tanod. Nang makita nilang dumadami ang nagmamasid, nagsimulang umatras ang tatlo. Tumingin muna sila ng masama kay Rico. At sa akin, bago umalis na padabog. Pag-alis nila, lumuhod ako sa harapan ni Rico. Hawak niya ang tagiliran niya at manghang-mangha sa ginawa ko. Parang hindi niya inasahan na may magtatanggol sa kanya ng ganon. Okay ka lang ba? Tanong ko, halos hindi makapagsalita dahil sa kaba. Scarlett, mahina niyang sagot. Hindi mo dapat ginawa yon. Anong hindi dapat? Ano bang gusto mong gawin ko? Hayaan ka lang nilang saktan ka. Umiling siya, napapikit. Halatang masakit ang katawan niya. Tinulungan ko siyang tumayo at inalalayan sa may tindahan kung saan may ilaw at mas ligtas. Pinaupo ko siya sa bangkito at kinuha ang maliit na first aid kit sa loob. Habang pinupunasan ko ang dugo sa braso niya, napansin ko ang lalim ng kanyang paghinga. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko ginustong mapahamak ka dahil sa akin. Tama na, Rico. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila. Tahimik siya habang pinapahiran ko ng gamot ang sugat niya. Ilang beses siyang napapasinghap kapag tinatamaan ko ang masakit na parte. Pero hindi siya kumikibo. Tahimik kong pinagmamasdan ang mukha niya. Kahit marumi ang damit, kahit may pasa ang gilid ng pisngi, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano katino ang itsura niya. Para siyang may pinanggalingang mas maayos kaysa sa lansangan. Hindi ko alam pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya na hindi basta nakikita sa mga karaniwang palaboy. Scarlett, tawag niya sa akin. Imingin ako sa kanya at nagulat nang makita ko ang bigat ng tingin niya. Salamat, sabi niya. Simpleng salita. Pero ramdam ko ang lalim. Matagal na akong walang taong nagtatanggol sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang gusto kong umiyak. Hindi dahil sa awa, kundi dahil naramdaman kong kahit hindi niya sinasabi, marami siyang pinagdaanan. Marami siyang sugat na hindi nakikita sa balat. At hindi ko alam kung bakit gusto kong malaman ang kwento niya. Gusto kong maintindihan kung paano siya nauwi sa ganitong sitwasyon. Inalalayan ko siyang humiga sa kahoy na upuan na may sandalan. Pahinga raw muna siya saglit. Pinabayaan ko siyang tumahimik habang inaayos ko ang mga bote at paninda. Habang patapos na ako, napansin kong nakatulog siya. Dahan-dahan ang paghinga. Para ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong makaramdam ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, tumingin ako sa kanya at napangiti ng mahina. Hindi ko alam kung bakit nag-aalala ako ng sobra. Hindi ko alam kung bakit parang gusto ko siyang protektahan. At hindi ko alam kung bakit nararamdaman kong may koneksyong unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Kahit hindi ko naman iyon hinahanap. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin habang tinitingnan ko siyang natutulog. Ang gabing ito, ang paraan ng pagtakbo ko para sa kanya, ang takot na baka masaktan siya, ay senyales ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. At sa puso ko, naramdaman kong
may darating pang mas malalaki at mas mabibigat na pagbabago. Hindi ko alam na ang lalaking niligtas ko ngayong gabi ay hindi isang simpleng palaboy. At hindi ko rin alam na ang gabing ito ang magiging dahilan ng pag-ikot ng buong buhay ko sa direksyong ni minsan hindi ko inakalang tatahakin ko. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na nawala sa tabi ko si Rico. Hindi naman sa para siyang anino, pero lagi siyang naroon, sa gilid, sa lilim, o minsan ay nakaupo sa maliit na bangkito habang nagbabantay ako sa tindahan. Nakikita kong pilit niyang inaalagaan ang sugat niya, pero hindi pa rin siya ganap na malakas. Kapag malakas ang hangin o mainit ang araw, kita ko ang panghihina niya sa bawat kilos. Kahit ilang beses niyang sabihin na okay lang siya, hindi ko iyon lubos na pinaniniwalaan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga soft drinks sa ref, napansin kong tulala si Rico. Nakatingin sa akin na parang may gustong itanong pero nagdadalawang isip. Hindi siya nagsasalita pero halatang may bumabagabag sa kanya. Lumapit ako at tinanong kung nasakit pa ba ang katawan niya. Umiling siya, pero hindi iyon ang dahilan ng lungkot sa mga mata niya. Scarlett, mahina niyang sabi, may gusto sana akong sabihin. Umupo ako sa tapat niya. Ano yon? Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Mabagal at may timbang ang bawat salita. Hindi ako kagaya ng iniisip mo. Hindi ako lumaki sa kalsada. Hindi rin ako sanay sa buhay na ganito. Tahimik akong nakinig. Hindi ko siya pinutol. Kung handa na siyang magbukas ng kahit konting pinto tungkol sa sarili niya, ayokong pigilin. May pamilya ako noon, sabi niya. May tahanan, may mga taong mahal ako, pero natigilan siya, parang hirap ipagpatuloy. Hindi na ako makabalik. Hindi ko alam kung ano ang magiging tamang tugon, kaya sinabi ko lang, ang tanging kaya kong sabihin. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong magkwento kung masakit pa. Umiling siya, bahagyang napangiti. Hindi, gusto kong sabihin sa'yo ito. Ikaw ang unang taong nakitungo sa akin nang parang tao pa rin ako. Parang may halaga pa ako. Hindi ko alam bakit, pero parang may kumurot sa puso ko nang sabihin niya iyon. Ang bigat ng tono nila, parang bawat salita ay galing sa sugat na matagal na niyang itinatago. Rico, kung may nagawa kang mali, hindi ka masamang tao dahil lang doon, sabi ko. Lahat tayo may pinagdadaanan. Tumingin siya sa akin, diretso, parang sinusukat kung hanggang saan ang pag-unawa ko. Hindi ako tumakas dahil may ginawang masama. Tumakas ako dahil hindi ko na kaya ang buhay na ibinibigay sa akin. Bakit? Mahina kong tanong. Umiling siya at umiwas ng tingin. Hindi mo gugustuhin marinig. Gusto ko sanang sabihin na kahit ano pa iyon, handa akong maintindihan siya. Pero alam kong hindi pa iyon ang oras para puwersahin ko siyang magbukas pa. Masyado pa siyang sugatan. Masyado pang malabo ang buong kwento. Lumipas ang ilang araw, mas lalo kaming naging malapit. Mas nakapagsasalita siya ngayon, mas nakangiti at mas komportable. Minsan nagkukwento siya ng mga bagay na hindi ko inaasahan na alam niya. Kapag may batang nagsasabing gustong maging engineer, naririnig kong nagbibigay siya ng payo na parang talam niya ang mga teknikal na bagay. Kapag may jeep na may problema, nagagawa niyang hulaan kung anong sira. Minsan naiisip ko, paano naging palaboy ang isang taong may ganitong katalinuhan? Hindi ko matanong ng direkta, pero hindi nawala sa isip ko. Isang gabi, inabutan ko siyang nakaupo sa bangkito na parang nag-iisip ng malalim. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, pero tinabihan ko siya ng hindi nagsasalita. Tahimik kaming tumingin sa kalsada. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pagdilim ng paligid. Scarlett, tawag niya sa akin, mahina. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi niya. Pero gusto kong malaman mong hindi ako nagtitiwala ng pesta-pesta. Marami na akong pinagdaanan. Maraming taong nagpabagsak sa akin.
Kaya mahirap para sa akin ito. Tumingin ako sa kanya, mas malapit kaysa dati. Anong mahirap? Ang bagal ng hinyang binitawan niya bago siya tumingin pabalik sa akin. Ang magtiwala ulit. Ang magbukas ng sarili. Pero sa iyo, somehow, hindi ko alam, pero kaya ko. Hindi ko inasahan ang sagot na iyon. Parang biglang tumigil ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung ano dapat kong sabihin, pero may init na umakyat sa dibdib ko. Isang pakiramdam na hindi ko dapat maramdaman, pero nararamdam ko pa rin. Bago ako makasagot, nagpatuloy siya. Pero hindi ko pa kayang sabihin lahat. Hindi pa ngayon. Kasi kapag nalaman mo kung sino ako noon, baka hindi mo na ako tingnan sa paraan na ito. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero naramdaman kong malalim ang pinanggagalingan niya. Hindi ko alam kung ano ang tinatakot niya, kasalanan ba, trahedya o isang pagkakamaling hindi niya matanggap. Pero isa lang ang alam ko, ang taong kaharap ko ay hindi masama. Sugatan siya, oo. Nawawala, oo. Pero maling-mali na tawagin siyang basura gaya ng tingin sa kanya ng mga lasing. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging mainat si Rico sa mga kwento niya. Hindi na siya nagsabi ng kahit anong may kinalaman sa nakaraan niya. Pero sa kabila noon, hindi nawala ang pagiging malapit namin. Parang unti-unti, kahit hindi namin sabihin, may nabubuong espasyo na para sa isa't isa. Sa mga gabing magkatabi kaming nakaupo, naramdaman kong mas lumalalim ang koneksyon namin. Hindi ko naman ito hiningi, pero nangyari siya. Parang kung nasaan si Rico, naroon din ako. At kung nasaan ako, nandoon siya. At habang hindi ko pa alam ang tunay niyang katauhan, may isang bagay akong malinaw na nararamdaman. Hindi siya basta estrangherong tinulungan ko. Isa siyang taong unti-unti kong pinapapasok sa mundo ko. At hindi ko alam na sa oras na makilala ko kung sino siya talaga, magbabago ang lahat ng pananaw ko sa buhay. Ang gabing iyon ang unang senyales na mas malalim pa pala ang kwento namin kaysa sa inaakala ko. Hindi ko alam kung bakit dumating ang araw na parang mas naging tahimik si Rico kaysa dati. Hindi naman siya nawawala sa paligid, pero mapapansin mong malalim ang iniisip niya. Kapag kinakausap ko siya, tumatango lang siya o nagbibigay ng maliliit na sagot. Para bang may bumabagabag na hindi niya kayang ilabas. Sa totoo lang, nasanay na ako sa presensya niya. Sanay na akong madinig ang mahina niyang pagtawa sa konti kong kwento. O kaya'y maramdaman ang ginhawa kapag naroon siya sa gilid ng tindahan. Ngunit nitong mga huling araw, parang lumalayo siya kahit nasa harap ko. Isang gabi, nang magsara na ako ng tindahan at nagaayos na ng mga bote, nakita ko siyang nakaupo sa bangkito, nakayuko. Hawak ang noo na parang pinipigil ang sakit. Lumapit ako agad at tinanong kung masama ang pakiramdam niya. Tumango siya ng bahagya, pero halatang hindi iyon ang totoong sagot. May mas malalim kat sa sakit ng katawan. Rico, may problema ba? Tanong ko ng dahan-dahan, sabay upo sa tabi niya. Hindi siya sumagot agad. Parang binibilang niya sa isip kung dapat ba niyang sabihin o hindi. Nang tumingin siya sa akin, may lingkot sa mata na hindi ko pa nakikita noon. Scarlett, sabi niya halos pabulong. Bakit ka mabait sa akin? Napakunot ang noo ko. Ano naman ang tanong na yan? Hindi mo naman ako kilala. Hindi mo alam kung anong pinanggalingan ko. Hindi mo alam kung ano ako noon. Pero tinutulungan mo pa rin ako. Napabuntong hininga ako at ngumii ng mahina. Hindi naman kailangan ng dahilan para tumulong sa taong nangangailangan. At hindi ko kailangan ng background check para makita kung mabuti kang tao. Umiling siya pero hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil hirap siyang tanggapin iyon. Hindi ako mabuti, Scarlett. Tiningnan ko siya ng diretso. Kung hindi ka mabuti, bakit hanggang ngayon hindi ka gumaganti sa mga nanakit sa'yo? Bakit hindi ka humihingi ng sobra-sobrang tulong kahit halatang kailangan mo? Bakit lagi kang may respeto kahit sa mga batang makulit na lumalapit sa'yo? Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya, parang tinatanggap ang bawat salita ko
pero hindi maamin. Ilang saglit kaming nagkatitigan bago siya muling nagsalita. Scarlett, may itatanong ako. Pero sana wag kang pagalit. Napatigil ako, biglang kinabahan. Ano yun? Umayos siya ng upo, huminga ng malalim, parang handang maglabas ng patagal ng nakaimbak na bigat. Gusto kong magbago, sabi niya. Gusto kong tumayo ulit sa buhay. Gusto kong magkaroon uli ng direksyon. Hindi ko inaasahan iyon. Pero natuwa ako. Rico, magandang balita yan. Pero paano mo gustong simulan? Doon siya tumingin sa akin nang may halong pag-asa at pangamba. Tutulungan mo ba ako? Kahit kaunti? Kahit konting gabay lang? Kahit sabihin mo lang kung paano magsisimula? Ngumiti ako ng buong puso. Oo naman, Rico. Hindi mo kailangang mag-isa. At doon nagsimula ang araw-araw naming pag-uusap tungkol sa pagbabago. Tinatanong niya ako tungkol sa mga trabaho, kung paano mag-apply, paano magsalita sa interview. Minsan, nagtatanong siya kung anong estudyong dapat tapusin sana para makakuha ng office job. Para bang gustong-gusto niyang maintindihan ang mundo na matagal niyang tinalikuran. O marahil, mundong kinaayawan niya. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa harap ng tindahan, ibinahagi ko sa kanya ang pinapangarap kong trabaho sa De Los Reyes Holdings. Ang laki ng kumpanyang iyon. May hotel, may mall, may real estate. Pangarap ng maraming katulad ko. Seryoso siya habang nakikinig. Parang interesado hindi lang sa pangarap ko, kundi pati sa kumpanya. Kaya mo yun, sabi niya. Hindi katulad ng ibang nag-a-apply lang dahil kailangan. Ikaw, may puso ka sa ginagawa mo. Napatawa ako. Hindi naman puso ang hahanapin nila. Credentials ang kailangan. Umiling siya. Hindi laging ganoon. May mga pagkakataong napapansin ng mundo ang mga taong katulad mo. Tumingin ako sa kanya. Rico, bakit parang alam mo naman ang lahat ng yan? Hindi siya sumagot. Tumawa lang siya ng mahina pero hindi umabot sa mata ang ngiti. Parang may lihim na hindi niya maibunyag. Sa puntong iyon, napansin kong mas lumalalim ang tiwala niya sa akin. Mas nagiging bukas siya, mas nagiging totoo. Ngunit sabay noon, parang mas may takot siyang nararamdaman. Parang may hinahabol siyang oras o may kinakatakutan siyang darating na hindi ko pa alam. Pero pinaka nagmarka sa akin ay noong gabing bigla siyang nagsabi, Scarlett, kapag nagkaroon ako ng pagkakataong bumalik sa dati kong buhay, hahanapin mo pa rin ba ako o mawawala na ako sa iyo? Napahinto ako sa pagtupi ng mga lumang kahon. Bakit naman kita hahanapin kung mawawala ka? Tumingin siya sa akin, seryoso. Kasi natatakot akong kapag nalaman mo ang totoo, hindi mo na ako makausap ulit. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ganon ang tono niya. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang iniwan niya o bakit niya sinasabing hindi ko raw gugustuhin malaman. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ko siya basta lalayuan. Hindi ko siya pinagkakautangan o pinagtutulungan dahil may gusto akong kapalit. Tinutulungan ko siya dahil nakikita ko kung gaano siya nasaktan ng mundo. At sa puntong iyon, nagsimula na rin akong gumuhit ng pangarap para sa kanya. Pangarap na makita siyang nakatayo muli. Pangarap na makita siyang may bagong simula. Hindi ko alam na sa likod ng mga gabing iyon, habang unti-unti siyang nagbubukas sa akin, lumalapit na rin ako sa katotohanang matagal niyang tinatago. At hindi ko alam na ang pangarap na inuuna kong ilapit para sa kanya ay siya ring maglalapit sa akin sa pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. Nang sumunod na mga araw, napansin kong unti-unting nagbabago ang mga galaw ni Rico. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam, pero parang nagiging alisto siya. Parang laging nakatanaw sa malayo, may inaabangan, may iniiwasan. Kahit hindi niya sinasabi, ramdam kong may paparating na hindi niya alam kung paano haharapin. Sa gitna ng mga gabing magkausap kami, may mga sandaling bigla siyang tatahimik. Titingin sa kalye na para bang may nakikita siyang hindi ko nakikita. At tuwing magtatanong ako kung okay lang ba siya, lagi lang niyang sasabihin, Scarlett, may kailangan pa akong ayusin. Pero hindi niya sinasabi kung ano. Isang gabi, habang nag-aabang ako ng suki naming bibili ng yosi,
Hindi ko nakita si Rico sa usual niyang pwesto. Hindi ko rin siya nakita ng maghapong iyon, kahit inaasahan ko siyang lilitaw kahit saglit. Sa unang oras, hindi ko pa masyadong ininda. Pero habang lumalalim ang gabi, parang lumalalim din ang kaba ko. Wala siyang sinabi kagabi na may pupuntahan siya. Wala naman siyang kaibigan. Wala siyang tirahan. At dahil sa takot na baka may masamang nangyari, hindi mapakali ang katawan ko. Paulit-ulit akong napatingin sa kanto. Baka sakaling lumitaw siya. Pero hanggang sa magsara ako, wala pa rin. Kinabukasan wala pa rin siya. Kinabukasan ulit, wala pa rin. Hindi ko alam kung bakit ganito kalakas ang epekto sa akin ng pagkawala niya. Pero habang tumatagal, parang may sumisikip sa dibdib ko. Hindi ako sanay na walang Rico sa paligid. Hindi ako sanay na walang lalaking nakaupong tahimik. Hindi ako sanay na walang mata sa gilid ng tindahan na nagbabantay sa akin sa tuwing nag-aasikaso ako. At higit sa lahat, hindi ako sanay na hindi ko alam kung ligtas ba siya. Isang hapon, habang nagbubuhat ako ng kahon ng mineral water, may lumapit na batang nagtitinda ng sampagita. Kilala ko siya, si Miko. Sinabi niya, "Ate Scarlett, hinahanap ka pala kagabi nung lalaking lagi mong kausap, yung pulubi na gwapo." Doon ako napatigil. Hinahanap niya ako? Tumango ang bata. Oo po, pero mabilis siyang umalis. Parang may tumatawag sa kanya. Tapos may dumating na kotse. Malaki. Para akong nabunutan ng hangin sa baga. Anong klase ng kotse? Yung maitim? Yung malinis? Tapos maraming ilaw sa loob. May nakasuot na itim na jacket na bumaba. Parang bodyguard. Hindi ko po nakita masyado kasi natakot ako. Bodyguard, kotse, malinis. Hindi bagay iyon sa isang palaboy. Hindi bagay iyon kay Rico. Hindi sa imahe niya ngayon. Pero sa biglaang pagpasok ng mga piraso, parang may koneksyon ito sa mga sagot na lagi niyang iniiwasan. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit lang pumapasok sa isip ko ang sinabi ng bata. Bakit may bodyguard? Sino ang tumatawag sa kanya? Bakit siya sumama? Wala ba siyang choice? Ngayon ko lang napagtanto na may mga bagay pala siyang pinagtataguan. At posibleng may mga taong matagal na siyang hinahanap. Ang hindi ko alam ay kung masaya ba ako na nakita na siya ng mga taong iyon o mas natatakot ako para sa kanya. Lumipas ang 3 araw at sa ikatlong gabing iyon, habang pinapadala ko ang huling sukli sa suki naming kumukuha ng yelo, narinig ko ang yapak na pamilya sa likuran ko. Mabagal, inaantala, para bang nanggaling sa malayong lakad o mabibigat na problema. Paglingon ko, halos hindi ako nakapagsalita. Rico, nakatayo siya sa harapan ko, pero iba ang aura niya. Mas malinis ang suot niya ngayon kahit luma pa rin ang polo. Mas maaliwanas ang mukha niya at parang mas mabigat ang pagod sa mata. Pero ang unang pumukaw sa akin ay ang mga pasa sa braso niya na bago, hindi mga pasa na dulot ng mga lasing na nakita ko dati. Scarlett, sabi niya, mahina pero may bahid ng pagod at pag-asa. Pasensya ka na, hindi ako nakapunta. Inilapit ko ang sarili ko sa kanya nang hindi iniisip kung dapat ba o hindi. Rico, saan ka galing? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong bagong sugat? Hindi siya agad sumagot. Parang pinag-iisipan niya kung papayagan ba niya ang sarili niyang magsabi ng kahit anong katotohanan sa akin. At nang huminga siya ng malalim, alam kong may sasabihin siyang mas mabigat kaysa sa lahat ng sinabi niya noon. Scarlett, may mga taong naghahanap sa akin. Naghahanap? Anong ibig mong sabihin? Matagal na nila akong hinahanap, sagot niya. At nung araw na hindi ako nagpakita, nahanap nila ako. Umigting ang kaba ko. Sino sila? Kaibigan mo? Pamilya mo? Marahan siyang umiling, parang may bigat ang bawat galaw. Hindi ko sila matatawag na ganun, mahina niyang sabi. Pero may kinalaman sila sa buhay kong iniwan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero malinaw sa akin na hindi simpleng pagbabalik ang nangyari sa kanya. May bakas ng sapilitan,
takot at pagod sa mga mata niya. Rico, takot ka ba sa kanila? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, diretsyo. Walang pag-iwas. Scarlett, takot akong mawala sa mundong ginagalawan ko ngayon. Takot akong bumalik sa buhay na puno ng kasinungalingan, pressure at mga taong gusto lang akong kontrolin. At doon ko naramdaman, ang lalaking ito na akala kong palaboy ay hindi nawalan ng bahay. Siya ang tumakas, siya ang tumalikod. At ngayon, hinahanap siya ng mundong iniwan niya. Pero ang hindi ko alam, iyon pala ang unang hakbang sa pagbago ng buong buhay ko. Dahil kung sino man ang mga taong iyon at kung ano man ang mundo ni Rico na pilit niyang tinatakasan, malapit ko nang malaman at ang katotohanan iyon ang tutulak sa akin sa direksyong hindi ko pa naiisip noon. Ang direksyong maglalapit sa akin sa De Los Reyes Holdings, sa mundong pangarap ko at sa misteryong hindi ko alam na parte na pala ng buhay ko. Hindi naging madali para sa akin ang mga sumunod na araw. Matapos ang pagbalik ni Rico at ang mga salitang binitawan niya, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Gusto kong magtanong, gusto kong malaman ang buong katotohanan, pero ramdam kong hindi pa iyon ang tamang oras. Kitang-kita sa kilos niya na pagod siya, hindi lang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. At kahit ayaw kong aminin, natatakot ako na baka balang araw, bigla na lang siyang mawala ng tuluyan. At hindi na bumalik. Sinubukan kong maging normal ang lahat. Araw-araw pa rin siyang pumupunta sa tindahan, pero mas tahimik. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga taong naghahanap sa kanya o dahil sa iniisip niyang maaaring mawala siya muli. Pero kahit ganoon, hindi niya hinayaan na maramdaman kong lumalayo siya. Madalas, nakaupo lang siya sa harap ko, nakikinig sa mga kwento ko kahit minsan puro pagod at sama ng loob lang sa araw ng pagtitinda. Isang hapon habang nag-aayos ako ng paninda, narinig naming pareho ang maingay na tricycle sa tapat. Nabanggit ko kay Rico na kailangan ko nang ayusin ang mga papeles ko para sa final interview ko sa De Los Reyes Holdings na gaganapin sa Makalawa. Noong una, hindi siya nagsalita. Tumingin siya sa akin, parang nagugulat. "Interview mo na?" tanong niya. Tumango ako. Oo, hindi ko ine-expect na aabot ako sa stage na yon. Pero pinipilit kong hindi kabahan. Tiningnan niya ako ng matagal. At sa sandaling iyon, parang may kung anong kirot sa mata niya. "Scarlett, ingat ka ron ha." Napakunot ang noo ko. Bakit naman ako mag-iingat? Interview lang naman. Hindi naman ako papasok sa giyera. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kumpanyang iyon. Hindi lahat ng tao roon ay mababait. Hindi lahat ay patas. Napangiti ako. Miko, normal lang na ganoon sa loob ng kumpanya. Pero kaya ko naman. Isa pa, anong masasama kung subukan ko? Pangarap ko ito. Parang may gustong sabihin si Rico, pero hindi niya itinuloy. Tumayo siya at tumingin sa malayo. "Scarlett, kung papasok ka roon, may mga taong makakakita sa'yo. Baka may mga taong may koneksyon sa buhay ko." Napatigil ako. "Ibig mong sabihin, may kinalaman ang De Los Reyes Holdings sa 3 lalaking kumuha sa'yo noon?" Hindi siya sumagot. Pero sapat na ang katahimikan niya para maintindihan ko. May relasyon ang buhay niyang tinatakasan sa kumpanyang ina-applyan ko. "Rico, dahan-dahan kong sabi, kung may pinoproblema ka, sabihin mo sa akin. Hindi kita huhusgahan." At sa gitna ng katahimikan sa loob ng silid, narinig ko si Rico na mahina pero malinaw na nagsabi, "Scarlett, hindi ka dapat nandito." At doon nagsimula ang tunay na gulo na hindi ko pa naiintindihan noon. Na lahat ng pangarap ko, lahat ng tiwala ko, at lahat ng damdaming unti-unting nabubuo sa pagitan namin ay huhuguin at uugain ng katotohanang matagal niyang itinago. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Hindi ko maayos ang paghinga ko. At hindi ko maririnig ang ibang boses sa paligid, maliban sa tibok ng puso kong parang gusto nang kumawala sa dibdib ko.
Nakaharap ko siya. Hindi bilang si Rico na nakasanayan kong paupuin sa gilid ng tindahan. Hindi bilang lalaking ginagamot ko ng betadine ang mga sugat. Hindi bilang taong pinagtanggol ko laban sa mga lasing. Kundi bilang ibang katauhan. Bilang taong may posisyon, may kapangyarihan, may mundong malayo sa akin. Bilang isang taong hindi ko man lang nakitang papunta. Scarlett, muli niyang tawag sa akin. Mas mahinahon ngayon. Pero hindi ko rin malaman kung nagmamadali ba siya o natatakot siya sa maaaring reaksyon ko. Parang lumabo ang paningin ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot, galit o hiya. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sandaling iyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil siya ang kaharap ko o masaktan dahil niloko niya ako. Hindi ko alam kung ako ba ang nagmukhang tanga o kung biktima lang din siya ng mundo niya. Naglakad si Rico papalapit sa akin, pero umatras ako. Hindi ko yon sinadya. Natural na gumalaw ang mga paa ko. Marahil dahil ayaw ng utak kong marinig anumang sasabihin niya. O baka dahil ayaw kong makita ng mas malinaw ang katotohanang matagal niyang itinago. Please, pakinggan mo muna ako, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko sa boses niya ang desperasyon. Pero hindi pa ako makapagsalita. Hindi ko kayang pagsabayin ang paghinga at pag-unawa. Narinig ko ang boses ng HR manager. Sir, kilala niyo po pala ang applicant? Hindi ko alam kung sino ang mas napahiya. Ako ba o si Rico? Nakita ko ang pagbaling ng mga tingin ng HR at iba pang staff. May bulungan, may pagtataka. At ako, nakatayo lang doon na parang kaluluwang hinubaran sa harap ng lahat. Sinubukan kong maging matino. Sinubukan kong itaas ang ulo ko. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig kong muli ang boses ni Rico. I'm sorry, sabi niya, mahina, pero puno ng bigat. Scarlett, hindi ko ginusto. Hindi ko siya pinatapos. Huwag kang mag-sorry ngayon. Mahina akong sagot, pero halatang nanginginig ang boses ko. Hindi mo ako dapat nilapitan. Kahit kailan kung alam mong ganito ang totoo. Sa sandaling iyon, parang nalaglag ang mukha niya. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya, pero hindi ko alam kung sapat iyon para gumaan ang loob ko. Mas nanunuot pa rin ang pakiramdam na niloko niya ako. Hindi niya sinabi ang totoo. Hindi niya ako binigyan ng karapatang malaman kung sino siyang tao. Good afternoon, Miss Scarlett. Ready ka na ba? Nagpanggap akong matatag. Opo, sagot ko kahit ang kamay ko nanginginig pa rin. Nagsimula ang interview pero hindi ko marinig ng malinaw ang mga tanong nila. Para bang lumalayo ang mundo habang lumalapit ang sakit. Hindi ko alam kung nasagot ko ba ng maayos ang mga tanong nila o kung nagkalat ako. Basta ang alam ko, buong oras akong humihinga ng mababaw. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pagkatapos ng halos 30 minutos, mumiti ang HR. Thank you for your time, Miss Scarlett. We will contact you soon. Tumango ako, nagpasalamat at lumabas ng kwarto na parang wala sa ulirat. Ang unang sumalubong sa akin ay ang katahimikan ng hallway. Pero naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Naramdaman ko ang presensya niya bago ko pa siya makita. Scarlett, tawag niya. At hindi ko alam kung paano nagawa ng boses niyang iyon na mas lalo kong maramdaman ang sakit. Lumingon ako. Nakatayo siya ilang hakbang mula sa akin. Hindi nakasuit na CEO, hindi nakataas ang ulo, hindi nagmamando. Nakatayo siya roon na parang ordinaryong tao. Halos katulad ng Rico na nakilala ko, pero may bigat ng katotohanan sa mga mata niya. Please, kausapin mo ako, pakiusap niya. Hindi mo alam kung gaano ko kinonsidera ang lahat. Pero hindi ako nagsinungaling para saktan ka. Hindi ko sinabi ang totoo dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan, putol ko. Hindi dahil doon, mabilis niyang sagot. Scarlett, hindi mo naiintindihan. At paano ko naman maiintindihan, Rico? Halos pabulong pero puno ng bigat ang boses ko. Ni hindi mo masinabi kung sino ka. Ni hindi mo ako binigyan ng pagkakataong pumili kung gusto ba kitang tulungan o hindi. Huminga siya ng malalim, humakbang palapit pero umatras ako.
Parang natakot siyang lapitan ako nang wala akong pahintulot. Scarlett, hindi ako tumakbo palayo sa'yo. Tumakbo ako palayo sa mundo ko at hindi ko inasahan na makikilala kita. Hindi ko planong guluhin ang buhay mo. Pero nagawa mo. Sagot ko. Para siyang tinamaan at doon ko nakita sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Takot. Hindi takot sa mga taong naghahanap sa kanya. Hindi takot na ma-expose ang katotohanan niya. Takot na mawala ako. Humigpit ang kamay ko sa gilid ng damit ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil kapag tiningnan ko siya, natatakot akong maplansa ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kailangan ko ng oras, sabi ko, mahina pero malinaw. Hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman. Tumango siya, mabagal, parang pinipigil ang sarili. Bibigay ko iyon, kahit ilang araw, kahit ilang linggo, basta wag ka lang lumayo ng tuluyan. Pero hindi ko alam kung kaya kong pangakuan iyon. Dahan-dahan akong lumakad palayo, hindi ko tiningnan kung sinundan niya ako o kung nanatili siyang nakatayo. Basta ang alam ko, isang bagay ang tuluyan nang nagbago. At iyon ang unang araw na naramdaman kong hindi lang pangarap ko ang gumuguho o nagbabago. Pati puso ko. Pag-uwi ko noong araw na iyon, pakiramdam ko parang sumasabay sa bawat hakbang ko ang bigat ng mundo. Hindi ako nagsalita buong biyahe sa jeep. Hindi ako lumingon sa mga tao. Hindi ko rin narinig ang sigawan ng mga barker o ang kalansing ng coins sa kaha ni Manong driver. Para akong lumulutang sa hangin habang ang dibdib ko ay punong-puno ng tanong na hindi ko alam kung may sagot ba. Pagdating ko sa bahay, si Mama yung unang nakapansin sa akin. "Anak, kumain ka na?" Tanong niya habang nakaupo sa maliit naming lamesang kahoy, may hawak na tasa ng kape. Umiling lang ako. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang ipaliwanag sa kanya kung anong nangyari. Umupo ako sa gilid ng kama ko. Tinanggal ang sapatos ko at bigla na lang dumaloy ang mga luha ko nang hindi ko napigilan. Hindi ako umiiyak dahil sa hiya. Hindi ako umiiyak dahil sa nalaman kong CEO pala si Rico. Hindi. Ang pinakanasaktan ako ay ang pag-iisip na hindi niya pinagkatiwalaan ang sarili niya sa akin. Na habang buong pusong ko siyang tinulungan bilang isang taong nangangailangan, may bahagi niya palang nakatago na malalim at hindi ko man lang alam. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala roon. Basta ang alam ko, nakatulog na lang ako sa pagod ng isip at puso. Kinabukasan, nagising ako na mabigat pa rin ang ulo ko pero kailangan kong pumasok sa tindahan. Walang oras para magpakalunod sa damdamin. Kailangan ko pa rin kumayod. Pero kahit pilit kong inihahanda ang sarili ko, halatang hindi ako ayos. Si Mama ang unang nagsabi, "Anak, namumutla ka. May problema ba sa interview mo?" Huminga ako ng malalim. Gusto kong sabihin ang totoo pero hindi ko masabi. Ayaw kong marinig ang sarili kong nagkukuwento tungkol sa sakit na hindi ko pa kayang intindihin. Kaya ngumiti na lang ako ng mahina at sinabing, "Pagod lang siguro." Pero alam kong hindi iyon ang totoo. At nakita ko rin sa mata ni Mama na alam niyang hindi iyon ang buong sagot. Pero hindi niya ako pinilit. Yun ang magaan sa kanya. Hahayaan kanyang huminga hanggang kaya mo nang magsalita. Pagdating ko sa tindahan, wala si Rico. Kahit hindi ko siya inaasahan, hindi ko rin mapigilang maghanap-hanap ng presensya niya. Parang isang bakanteng espasyo ang naiwan sa tabi kung saan siya madalas umupo. Araw na iyon, hindi ko alam kung mas gusto kong makita siya o mas gusto kong huwag muna siyang makita. Hindi ko alam kung handa akong makinig. Humakbang siya palapit pero hindi lumapit ng sobra. Parang may invisible na linya sa pagitan namin na ayaw niyang tawirin ng walang pahintulot ko. "Scarlett, hindi ako nagsinungaling dahil mababa ang tingin ko sa'yo. Hindi ako nagsinungaling dahil ayaw kitang pagkatiwalaan. Hindi ko sinabi ang totoo dahil hindi ko kayang hawakan ang dalawang pagkatao ko ng sabay." Napalunok ako, pilit na kalmado. "Pwede mo ba yun ipaliwanag?"
Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Akala mo siguro tinanggap ko agad ang buhay ko bilang palaboy. Pero totoo, hindi. Tumakas ako mula sa isang mundong hindi ako hinayaang maging ako. Puno ng pressure, puno ng expectations, puno ng tao na gusto akong kontrolin. Nang bumagsak ako, literal akong bumagsak. Wala akong kinuha, wala akong pera, wala akong kaibigan. Iniwan ko lahat, including ang pangalan ko. Gusto kong malasap ang isang buhay na walang humihila sa akin. Isang buhay na hindi ako sinusupat. Kaya ayaw kong sabihin kung sino ako, dahil takot ako na kapag nalaman mo, lilayo ka. Nakangipoy siyang mapait. Parang pilit na tinuturo sa akin ang sakit na kinikimkim niya noon pa. At ngayon, nangyari nga, dugtong niya. Napatingin ako sa sahig. Totoo, kahit hindi ko gustong maniwala. Ang sakit ay hindi dahil mayaman siya. Hindi dahil may tinago siyang posisyon. Ang sakit ay dahil hindi niya ako binigyan ng pagkakataong piliin kung mananatili pa ba ako o hindi. Tahimik akong tumingin sa kanya. Rico, hindi ako galit dahil mayaman ka. Hindi ako galit dahil CEO ka. Galit ako dahil habang hawak mo ang katotohanan, hinayaan mong ako ang magbukas ng sarili ko sa isang taong hindi nagpakilala ng tama. Tumingin siya sa akin ng may takot, may lungkot, may pagmamakaawa. Scarlett, ayaw kitang mawala. Pero napahamak ang tiwala ko, sagot ko. Kailangan ko lang ng oras para buuin ulit ang sarili ko. Napayuko siya, parang tinatanggap ang bawat salita ko kahit masakit. Bibigyan kita ng oras, sabi niya. Pero hindi ako susuko. Kahit anong mangyari, hindi ako mawawala. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba ako o siya na magbitaw ng pangako. Pero ang alam ko, hindi iyon ang huling beses na makikita ko siya. At hindi rin iyon ang huling beses na mararamdaman kung may pag-asa pa para sa amin. Pero sa gabing iyon, habang naglalakad siya palayo sa tindahan, ramdam kong ito na ang simula ng pinakamahalagang bahagi ng kwento namin. Ang pagtama niya sa harap ng mundong iniwan niya, at ako naman sa pagtayo ko sa mundo kong pinapangarap kong abutin. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat, pero isang bagay ang malinaw. Nagsisimula ng gumalaw ang mundong matagal na kapahinga, at ang buhay ni Rico, ang tunay niyang pangalan, ang tunay niyang mundo, ay unti-unti nang papalapit sa akin. Kahit hindi ko pa handang harapin ang lahat. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi ko alam kung paano ko bubuuin ang sarili ko. Parang bawat desisyon ko ay may mabigat na tanong sa likod. Kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan? Kaya ko pa bang harapin ang presensya niya nang hindi bumabalik ang sakit? Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa buhay, patuloy ang pag-ikot ng araw kahit hindi ako handa. Tinawagan ako ng HR makalipas ang 2 araw at sinabing nakapasa ako. Hindi ko alam kung paano ako napili, pero malinaw ang sinabi nila. Maganda raw ang performance ko at bagay raw ako sa posisyon. Sa halip na saya ang unang maramdaman, kaba at paghahalo-halong emosyon ang bumungad sa akin. Ito ang pangarap ko pero hindi ko maalis sa isip na konektado ito kay Rico. Kahit ayoko sanang isipin iyon, marahil mas lalo lang akong nininerbiyos dahil ito ang unang hakbang papunta sa mundong pinagkakautangan niya. Sa unang araw ko sa trabaho, maaga ako pumasok. Suot ko ang simpleng blouse na inayos ko pa ng gabi at isang slacks na pinahiram sa akin ng pinsan ko. Pagpasok ko sa lobby, halos hindi ako makahinga sa laki nito. Ang mga sahig makintab, ang mga chandelier, naglalandian ang liwanag na parang hindi mauubos. Ang mga empleyado pawang nakaayos at mabilis ang lakad. Ako, isang simpleng tindera kahapon lang, ngayon nasa loob ng gusaling ito, habang pilit na iniisip paano ako hindi mahuhulog sa kaba. Sa orientation, mababait naman ang mga kasama ko. May mga nakangiti, may mga curious, pero may ilan ding hindi maitatangging mapagmataas. Normal naman siguro iyon sa malaking kumpanya. Pero kahit hinahayaan ko lang silang mag-ingay sa isip ko, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Hindi lang dahil bago ang mundo ko, kundi dahil alam kong bahagi rin ito ng mundong tinakasan ni Rico. Sa opisina namin, ipinakilala ako bilang bagong admin assistant. May ilang bumati,
May iba namang hindi man lang tumingin. Ngunit ang talagang tumatak sa akin ay ang biglang katahimikan na bumalot sa paligid nang pumasok ang head ng department. Si Miss Clarice. Mataray ang tindig, mataas ang kilay at halatang sanay siyang sundin. Nang tingnan niya ako, parang sinusukat niya ako mula ulo hanggang paa. "Ikaw si Scarlett?" tanong niya. Malamig ang tono. "Opo, ma'am." "New hire?" Tumaas ang isang kilay niya. "Sana lang deserving ka sa posisyong yan. Hindi kami tumatanggap ng kahit sino rito." Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at ang ibang staff naman ay nagpatuloy sa gawain nila. Pero ramdam ko ang tensyon. Hindi ko alam kung ako ba ang may mali o siya lang ang naturuan ng mali sa pakikitungo. Ngunit pinilit kong maging kalmado. "Sabi nila, parang galing daw sa mahaba ang break," sabi ng isa. "Bumalik na raw siya kahapon. Mukhang may pinagdadaanan. Pero gwapo talaga, yung tipong di mo kayang tingnan ng matagal." Sagot ng isa, halatang kinikilig. "May narinig ako. Parang may babaeng dahilan kung bakit bigla siyang nawala. Tapos bumalik. Napakagat ako ng labi. Hindi ko gustong makarinig, pero parang sinasadya ng tadhana na iparamdam sa akin kung gaano kalaki ang mundo na ginagalawan niya at kung gaano kaliit ang pwesto ko roon." Pagdating ko ng pantry, humigop ako ng tubig at pinilit magpakatatag. Hindi ko kailangan malaman ang buhay niya. Hindi ko kailangan alamin kung anong ginagawa niya. Kailangan ko lang gawin ang trabaho ko. Pero para bang hindi ako tatantanan ng pagkakataon. Pagbalik ko sa desk ko, narinig ko ang bulungan sa department namin. "Nandito si Sir Rico," sabi ng isa. "Papunta sa floor natin daw." Napakapit ako sa gilid ng mesa ko. Alam kong posible iyon, pero hindi ko inakalang mangyayari agad. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumayo, tumakbo, o magpakamanhid na lang. Ilang segundo pa at narinig ko ang mabibigat na yabag mula sa hallway. Tumingin ang lahat. May ilan pang nagsitayuan at nang dahan-dahang lumitaw ang lalaking matagal kong minahal bilang isang taong walang pangalan. Halos tumigil ang mundo ko. Nakatayo siya roon, malinis ang suit, matikas, may dignidad sa bawat hakbang. Pero nang magtama ang mga mata namin, hindi ko nakita ang CEO. Ang nakita ko ay ang Rico na nakaupo sa bangkito, ang Rico na nanginginig sa lamig, ang Rico na humihingi ng konting tiwala. Ngumiti siya ng mahina, pero hindi siya lumapit, para bang pinipigil niya ang sarili. "Good morning everyone," sabi niya, mahinahon pero may autoridad. Nag-ingay ang buong opisina. Nagbatian ang mga tao, pero ako, nanatili lang akong nakaupo. Pilit na hinahawakan ang pen ko para hindi ako mabasag sa kaba. Nang matapos siyang makipag-usap sa department head, humarap siya para umalis. Pero bago siya lumakad, tumingin siya muli sa akin. Walang salita, pero ramdam ko ang mensaheng dala ng tingin niya. Hindi pa tapos ang kwento namin. At sa sandaling iyon, kahit hindi ko inaamin sa sarili ko, naramdaman kong may parte ng puso kong lumuwag, kahit natatakot pa rin. Pag-uwi ko ng gabing iyon, napahawak ako sa dibdib ko habang naglalakad pauwi. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod pang araw, pero alam kong darating ang sandali na kailangan naming harapin ang lahat. Ang tanong lang ay, handa ba akong muling pakinggan ang puso ko? At handa ba ako sa mundong hindi ko inakalang magiging bahagi ako? Buong araw akong hindi mapakali pagkatapos kong makita si Rico sa opisina. Kahit anong pilit kong ituon ang sarili ko sa trabaho, palaging may ilang segundo akong natutulala, napapahinto, at hindi sinasadyang napatatingin sa direksyon ng hallway na dinaanan niya kanina. Inagalitan pa ako ni Miss Clarice dahil nagkamali ako sa pag-file ng ilang documents at sinabihan akong hindi maging lutang sa trabaho. Tinanggap ko na lang ng walang sagot. Ayaw kong sabihin na ang dahilan ay ang mismong CEO na ilang linggo kong kinupkop na parang wala siyang ibang mapuntahan. Nang matapos ang shift ko, napaupo ako sa gilid ng kalsada
habang nag-aabang ng jeep. Tinitingnan ko ang gusali mula sa malayo at doon ko naramdaman ang takot na totoo at malinaw. Hindi lang dahil malaki ang mundong pinapasok ko ngayon, kundi dahil may mas malaki pang problemang papahating. Dahil hindi ganoon kadaling maging bahagi ng buhay ng isang taong tulad ni Rico at hindi rin ganoon kadaling umiwas. Pagdating ko sa bahay, pagod ang katawan ko pero hindi pa rin mapakali ang isip ko. Nagbukas ako ng tindahan para tumulong kay mama, tulad ng nakasanayan. Pero habang naghahanda ako ng paninda, may narinig akong mga yabag sa labas. Hindi ko na kailangang tumingin. Alam ko agad kung sino iyon, Scarlett. Tahimik ang boses niya, hindi pilit, hindi rin utos. Parang paanyaya lang na marinig ko siya. Hindi ko agad siya nilingon. Tiningnan ko muna ang kahon ng noodles na inaayos ko bago ko pinilit maging kalmado. Pagharap ko sa kanya, para akong bahagyang nawala sa lakas ng presensya niya. Hindi bilang CEO, kundi bilang taong ilang linggoong nakasanayang kasama. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, mahinang-mahina ang tono ko. Huminga siya ng malalim, at halos ramdam ko ang bigat ng hiningang iyon. Kailangan na kitang kausapin, Scarlett. Hindi na ako pwedeng manatiling tahimik habang nasasaktan ka dahil sa mga nangyari. Umiling ako. Rico, hindi ko kayang pakinggan ang paliwanag mo kung paulit-ulit lang din ang sakit. Alam kong nasaktan kita, sagot niya. Alam kong parang hinayaan kitang tumulong sa isang taong hindi mo naman lubos na kilala. Pero hayaan mo akong itama ang lahat. Pumasok sa pagitan namin ang katahimikang parang kumakain ng hangin sa paligid. Noon ko napagtanto na kahit ilang beses ko siyang tanungin noon, hindi ko siya pinilit magbukas. Ako mismo ang naghayag ng sarili ko sa kanya. Ako ang nagtiwala, at kahit hindi niya sinasabi noon, halatang ayaw niya ng sakit sa akin. Scarlett, may kailangan kang malaman, sabi niya. Tiniingnan ako ng diretsyo. Napatingin ako kay Rico, pero halata niyang mas lalong tumitindi ang gulo. Humakbang siya papalapit sa harapan ko, parang sinisigurong hindi ako mauunatang madurog sa harap ng mga ito. Wala siyang kasalanan. Matigas ang boses niya, punong-puno ng awtoridad ng pagiging CEO. Walang kinalaman si Scarlett sa kahit anong desisyon ko sa kumpanya. Kung may problema kayo, sa akin niyo idiretso. Tumawa si Clarice, mapait at mapang-insulto. Sir, with all due respect, we saw you looking at her during her first day. Halos lahat dito napansin yon. Hindi kami bulag. Baka may inuuna kayo kaysa sa professionalism. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napahawak ako sa sariling braso dahil sa panghihina. Miss Clarice, mariing sabi ni Rico. At kung may problema ka sa personal kong desisyon, iakyat mo sa board. Pero wag mo idamay ang empleyadong walang ginawang masama. Sa halip na matahimik ang babae, lalo siyang naging agresibo. Sir, paano kung isipin ng iba na ginagamit ng babae ang sitwasyon para pumabor sa kanya? Alam mong nangyayari yan. Para akong tinuhog sa dibdib. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang lakas para hindi umiyak. Hindi ko kailangan ng ganitong eksena. Hindi ko pinangarap ang ganitong klase ng panghuhusga. Nang maramdaman ni Rico ang paghinga ko na nagiging mabigat, humarap siya sa akin at mahina pero determinadong nagsabi, Scarlett, hindi mo dapat marinig to. Hindi ka dapat nadadamay sa mundo ko. Napatingin ako sa kanya at doon bumuhos ang luha ko. Hindi dahil wala na kong tiwala sa kanya, kundi dahil masakit na ang tingin sa akin ng ibang tao, pay dahil sa ugnayan naming dalawa na hindi ko pa alam kung ano. At doon, biglang tumalikod si Rico paharap sa mga empleyado. I will clarify this right here and now. Tahimik ang lahat. At oo, diretsong sabi niya, hindi umiwas ng tingin, hindi nag-alala sa bulungan ng mga tao. Ako ang may gusto kay Scarlett. Ako ang unang lumapit sa kanya. Ako ang may kasalanan kung bakit siya napasama sa lahat ng gulong dala ko. Kaya kung may dapat kayong sisihin, ako yon.
Hindi siya. Nag-echo ang mga salita niya sa buong tindahan. Parang tumigil ang oras. Parang natuyo ang lalamunan ko. Amdam ko ang tibok ng puso ko, mabilis, malakas. Parang hindi makasabay sa emosyon na lumalamon sa akin. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Nahihiya, natatakot, nagugulat o natutunaw ang pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng ilang segundo, binawi ni Rico ang tingin niya sa kanila at muling tumingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero may bigat ang tingin iyon. Hindi dahil sa utang na loob o dahil niligtas niya ako sa kahihiyan. Mayroong tanga ko. May paghanga, may paninindigan. Ang hindi ko lang alam noon ay kung handa na ba akong tanggapin iyon. Umuwi sina Miss Clarice at ang dalawang empleyadong sumama sa kanya. Halatang napahiya sila, pero hindi ko na inintindi. Ang isip ko ay nakatuon lang kay Rico na hindi gumagalaw at nakatayo pa rin sa harap ko. Tila handang hintayin ang anumang sasabihin ko. Pero imbes na magsinungaling o tumakbo palayo, huminga ako ng malalim at nagsalita. Rico, hindi mo dapat ginawa iyon. Mahina kong sabi pero hindi galit. Hindi mo dapat ipagsigawan iyon sa harap ng mga taong wala namang alam sa atin. Tumingin siya sa akin, diretso at walang pag-iwas. Hindi ko ginawa para sa kanila. Ginawa ko dahil alam kong ikaw ang nasasaktan dahil sa akin. Hindi ko alam kung paano akong nakapagsalita. Pero ngayon, lalo lang akong pinag-uusapan sa opisina. Lalo lang akong nagmukhang may ginamit na posisyon. Umiling siya. Walang may karapatang sabihin iyon. At kahit sabihin nila, ako ang haharap sa kanila. Hindi kanila pwedeng saktan. Pagkasabi niya noon, humigpit ang panga niya, halatang pinipigilan ang galit. Hindi ako makasagot. Hindi dahil hindi ko alam ang dapat kong sabihin, kundi dahil hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang nararamdaman ko. Parang lahat ng ingay sa paligid ay lumalabo. Parang ako na mismo ang hindi makamaniwala sa lalaking ito, na dati ay nakaupo lang sa bangkito, nanginginig sa lamig, nangingiti ng mahina kapag binibigyan ko ng tinapay. Scarlett. Tawag niya. Mas malumanay na ngayon. Hindi ko kayang hayaang ginaganyan kanila. Hindi mo deserve iyon. At doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi ako ang dahilan ng gulo. Hindi rin siya. Mundo niya. Mundo niya ang humihila at tumutulak sa amin. Naririnig ko ang maliliit na bulungan sa likuran ko. Siya nga raw yung babae. Yung dahilan kaya nagloko si Sir Rico ng ilang linggo. Nakapagtataka, mukhang ordinaryong tindera lang naman. May kirot sa dibdib ko sa mga salitang iyon. Hindi dahil nagdududa ako sa sarili, kundi dahil napakadaling husgahan ng mga taong hindi nakakaintindi ng buong kwento. Pero hindi ko hinayaang manalo ang hiya. Patuloy kong ginawa ang trabaho ko, mas maayos at mas tahimik. Nang matapos ang oras ng trabaho, lumabas ako agad ng building. Wala akong balak makasalubong kahit sino. Gusto ko lang umuwi, magpahinga at ayusin ang isip ko. Pero pagdating ko sa labas, hindi ko mapigilang mapako ang tingin sa pamilyar na kotse na nakaparada sa gilid. Dark gray, tinted, halatang pangmayaman. Hindi ko kailangan hulaan kung sino ang nasa loob. Bumukas ang pinto at lumabas si Rico. Suot pa rin ang corporate attire niya pero parang pagod na pagod. Hindi siya lumapit ng mabilis. Hindi rin siya ngumiti. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang natatakot na baka umalis ako sa anumang sandali. Scarlett, sabi niya, malumanay pero puno ng pag-aalala. Pwede ba kitang ihatid? Umiling ako. Kaya ko. Tumango siya. Posibleng tanggap niya ang unang sagot ko. Okay. Hindi kita pipilitin, pero pwede ba kitang samahan kahit maglakad lang ako sa likod mo? Hindi ko gustong maging rude. At higit sa lahat, hindi ako galit. Mas nalilito at nasasaktan lang. Kaya tumingin ako sa kanya at nagdesisyon. Sige, sagot ko, mahina pero malinaw. Naglakad ako, tahimik, mabagal. Si Rico naman ay nasa likuran ko, sapat ang distansya para hindi ako ma-pressure. Pero sapat din para maramdaman kong naroon siya,
At sa buong paglalakad namin, wala siyang isiniksik na paliwanag. Wala siyang inulit na pahayag. Wala siyang hiniling. Nilakad niya lang ang ruta ko pauwi, habang ako naman ay tahimik na kumakapit sa huling piraso ng lakas ko. Pagdating namin sa tindahan, huminto siya. Hindi siya pumasok. Hindi siya nagpilit. "Scarlett," sabi niya, dahan-dahan, "hindi ko alam kung ilang araw o linggo ang kailangan mo. Pero kahit gaano katagal, nandito lang ako. Hindi kita pipilitin, pero hindi rin kita iiwan." At bago pa ako makasagot, humakbang siya palayo. Hindi ko alam kung kailanan ko siya haharapin ulit ng buong puso. Pero sa gabing iyon, para bang may unting pader na nabasag sa loob ko. At doon ko naramdaman, kahit may gulo, kahit may sakit, hindi pa talaga tapos ang kwento namin. At hindi ko alam kung handa na ba ako sa huling bahagi ng bagyo bago dumating ang katahimikan. Pero alam kong papunta na kami roon. Kinabukasan, nagising akong mabigat pa rin ang dibdib. Hindi pa rin malinaw sa akin kung ano ang direksyon namin ni Rico. Pero alam ko na kailangan ko nang harapin ang huling bahagi ng kwento namin. Ang parte kung saan kailangan kong pumili kung tatanggapin ko ba ang mundong ginagalawan niya o lalayo na ako bago pa ako tuluyang malunod. Pero sa kabila ng lahat, nagdesisyon akong pumasok sa trabaho. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili kong pangarap. May utang ako sa sarili ko na ituloy ang laban kahit nahirap. Pagdating ko sa opisina, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan. May mga nagbubulungan pero hindi ko na inintindi. Naisip ko, marahil nagkalat na ang balita tungkol sa nangyari kagabi. Hindi ko pinalaki ang hakbang ko. Naglakad lang ako ng diretso papunta sa workstation ko. Pero pagdating ko roon, may kakaibang folder sa mesa ko. Kulay puti, may naka-emboss na logo ng kumpanya. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong buksan, pero hindi ko kayang makalimutan ang gut feeling ko na may mabigat itong dala. Pagbukas ko, naroon ang isang memo na nakapangalan sa akin. Makinis ang sulat at formal, ipinapatawag daw ako ng board of directors para sa isang meeting. Hindi interview, hindi orientation, meeting. At iyon ang unang beses na naramdaman kong hindi lang basta trabaho ang kinasasangkutan ko ngayon. Ito ay isang alon ng pagbabago na maaaring sumira o bumuo ng lahat ng pinaghirapan ko. Tahimik akong naglakad papunta sa boardroom at habang papalapit ako, hindi ko maiwasang kabahan ng sobra. Pagpasok ko sa loob, halos mapaatras ako. Nandoon ang ilang board members, mga taong nakangiti pero may matatalas na tingin. Nandoon din si Miss Clarice nakahalukip-kip. Halatang may gustong patunayan. Ngunit ang pinakamalaking gulat ko ay nang makita ko si Rico. Nakaupo sa dulo ng malaking lamesa. Seryoso at walang bahid ng pagiging malambing na nakikita ko kapag magkasama kami. "Good morning, Miss Scarlett." Bati ng chairman. "Please have a seat." Umupo ako pero ramdam ng katawan ko ang tensyon sa paligid. Nagsimula silang magtanong tungkol sa qualifications ko, sa hiring process ko, at sa biglaang pagkakataong natanggap ako. Para akong nasa ilalim ng ilaw ng interrogation room. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap, ako mismo ang kailangan ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga taong hindi ako kilala. "Miss Scarlett," tanong ng isa sa kanila, "paano mo nakilala si Mr. Rico?" Hindi ako tumingin kay Rico. Ang sagot ko ay kalmado pero totoo. Sa pindahan po namin, hindi ko alam kung sino siya noong una. Tinulungan ko lang siya dahil kailangan niya ng tulong. Wala po akong ibang intensyon. Napasandal ang chairman. Parang sinusuri ang bawat salita ko. Tahimik ang buong boardroom. At nang magsalita siya, ramdam kong sinasabi niya iyon hindi para sa kumpanya, kundi para sa akin. Wala akong intensyong gamitin si Scarlett para sa anumang bagay sa kumpanya. Sabi niya, diretso, totoo. At hindi ko hinayaang maapektuhan ang hiring niya dahil sa personal naming na koneksyon. Kung may pagkakamali man, akin iyon.
Umangat ang kilay ni Miss Clarice. So, inaamin mong may relasyon kayo? Parang may sumaksak sa dibdib ko. Hindi dahil masama iyon, kundi dahil hindi pa namin iyon na pag-uusapan ni Rico. Hindi pa namin nalilinaw kung ano ba talaga kami. Huminga si Rico ng malalim. Wala kaming relasyon, tumingin siya sa akin. Pero mahalaga siya sa akin at gagawin ko ang lahat para hindi siya masaktan. Para akong nabuhusan ng init na may kasamang lamig. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi niya ako tinatanggi. Hindi niya ako itinatago. Tahimik na nagtinginan ang mga board members at matapos ang ilang minuto, nagsalita ang chairman. We will evaluate this matter. For now, Miss Scarlett, you may continue your work. At ikaw naman, Rico, napahinto siya bago ngumisi ng konti. Learn to separate personal ties from company decisions. Nagbuntong hininga si Rico. Yes, sir. Lumabas ako ng boardroom na parang nanginginig ang tuhod ko. Pero bago ako makatakas sa hallway, narinig ko si Rico na tinawag ang pangalan ko. Scarlett, huminto ako. Naramdaman ko ang paglapit niya. Hindi siya masyadong lumapit pero sapol ang distansya para maramdaman kong concern siya. Thank you, sabi niya, for telling the truth, for standing your ground. Huminga ako ng malalim at doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ko naman kayang magsinungaling, sagot ko. Kahit masaktan ako, ayokong isipin ng mga tao na sinira ko ang pananagutan mo. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Scarlett, pagkatapos nito, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Wala ng board. Wala ng kasamahan natin. Tayo lang. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na ako nagalit. Hindi na rin ako nalito. Oo, may sugat pa rin. Pero kasama ng sakit na iyon, may bunga rin ng katotohanang pinanindigan niya ako. Pinili niya akong ipaglaban kahit alam niyang lalago ang gulo. Bumuntong hininga ako at tumango. Sige. At sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na pag-uusap namin ang magiging pinakamahalaga. Iyon ang tutukoy kung saan hahantong ang kwento naming dalawa. At marahil, iyon na ang simula ng paghilom